Hello guys! Welcome back to my channel! Alright! Gusto ko bang yumaman sa stock market? Isang unknown ratio ang ituturo ko sa inyo para makadali ninyo ang mga high growth stocks. Welcome back! Ayan! Ano ba yung unknown ratio na yan? Kuya John, para madali natin ang mga high growth stocks para yumaman na ako at makapag-retire na ako agad. Okay, pag-usapan na natin. Start na po tayo. Very important lesson na gusto ko pong i-share sa inyo matagal na. Pero kwentuhan muna tayo syempre, no? Para maintindihan po natin ang lesson po natin. No? Okay. Familiar na po kayo kay Pixar Animation Studio na gumawa ng maraming pelikula katulad ng ano nga ba yun? Toy Story. Okay. Ang dami doon sila nag-start si Toy Story. Very successful multi-billion dollar company. Ay grabe po. Napaka-successful po, no? And nagtrabaho po kasi ako no about 25 years ago sa isang studio din po dito sa Manila, no? Animation studio din, no? Eh yung structure po ng pagpapatakbo ng kumpanya, no, very hierarchical, and most especially natatandaan ko nung nandun po ako, no, yung mga boss ang nasusunod, lalo na yung mga may-ari, sila talaga ang nasusunod kung anong mangyayari, anong gagawin, ganyan po, no. And after a few years, no, actually nawala na po ako doon, hindi na rin po nagtagal yung studio at nawala na rin po, no, nag-close na rin po sila, no. Pero how Pixar work is very different, no? Very different. So, dinidivide po nila kasi yung into teams, no? In multiple teams, no? Ang kanilang mga tao, and then they work on several segment ng kanilang movie, no? Okay, ganun po. And then mayroong mga period po, hindi ko po alam kung every week or every other week na pinapakita po nila sa buong company. Pinapakita po nila yung bawat segment na ginawa ng bawat team, no? Na bawat sub-team or subgroup. Lahat manonood, no? Kasama janitor, kung janitor ka man, kung barista ka man, kahit sino ka, sabay-sabay panonoorin po ninyong lahat yung mga segment po na yan. At ang rule of the land dapat nakakatawa. Dapat ang mga tao humahagik sila habang nanonood. Kapag hindi nakakatawa, no? Kapag hindi nakakatawa yung segment po na yan, no? Ibig mo sabihin, kahit sino po sa company, kahit ikaw pa yung janitor, kahit ikaw pa yung delivery, kung ano man ang role mo, pwede kang mag-comment. Pwede kang mag-comment kung paano i-improve yung segment na yun para maging nakakatawa siya. At yung mga team, pag hindi pa sila masaya at hindi sila masaya na nakakatawa na yung segment na ginawa nila, babalik ulit sila sa drawing board, ulitin po nila yung ginawa po nila, no? Hanggang maging satisfied po lahat, hanggang maging funny po yung ginagawa po nila. Funny rules, yun po ang rule of the land. The bosses don't rule. Hindi po boss ang nasusunod. Pani ang nasusunod. And everyone has a voice sa Pixar, no? And second story about Pixar na gusto ko pong i-share po sa inyo, no? Ang unang pelikula po nila is yung Toy Story 1. Okay, no? And in a few months, kung hindi pa ako nagkakamali, no? Alam ko Toy Story 1 nga ba to? Alam ko Toy Story 1 eh. A few months, no? Bago matapos, I think mga 3 months na lang, no? Bago matapos yung project. Fine-tuning na lang sila, then magpa-final render na sila, no? Nagkaroon ng tragedy. May isang employee ang nagkamali. Yung shared na file server nila, kung nasaan lahat ng project, na-delete ng isang employee, na-delete niya, napindot niya yung delete. Ayun, wala pong may ibang complete copy ng project ng Toy Story. Imagine that. Ilang taon nilang pinaghirapan, kung hindi ako nagkakamali, 3 or 5 years nilang pinaghirapan. Walang kopya. Alright. And then, ang ginawa po nila, sinubukan nilang i-recover sa backup, no? At na-discover nila, palpak yung backup system nila. At hindi sila makarecover sa kanilang backup system. Palyado pala ang kanilang backup system, no? So, ito po ang nakakamangha sa Pixar. Ang hindi nila ginawa ay hindi nila hinanap o sino
Yung nagkamali, sino yung nagkamali na na-delete yung files, hindi sila nag-aksaya ng panahon na hanapin pa sino ba yung nagkamali niyan, pointing fingers, walang pointing fingers. Nag-focus po ang buong organization para ma-solve nila yung issue, paano natin ma-recover ang backup, saan tayo maghahanap ng backup. And they eventually did, no? And then second thing na sinolve nila, bakit hindi gumagana ang ating backup system? I-solve po natin yan. Ibig po sabihin, nakakamangha, walang sisihan at talagang lahat sila no, nakafocus lang na gagawin natin ang tamang bagay, isosolve lang natin ang issue. And this is why Pixar is so successful. Kasi po it's a very safe place where the best people with the best minds, animation, nakafocus lang to produce the funniest animated movies. Kaya pag nanood po kayo ng Pixar movie, nakakatawa po talaga. Tawa kayo ng tawa. Kasi nga po, the best mind are there and they feel safe. At doon po nila gusto magtrabaho. At yung environment nila is very accommodating na gawin nila ang the best nila at gawin lang ang pinaka-funny na video. Next story po. Gusto ko po talaga magkwento ng konting story po ngayon. Zappos.com. Zappos. Kung hindi nyo po alam, nako po. Ito po ang isa sa pinaka-biggest talaga online store sa US na nag-specialize sila sa sapatos po, no? At si Tony Hsieh, ang founder po ng Zappos, no? They focus on giving clients wow experience. Ganun niya po in-architect ang buong Zappos, no? And actually, selling shoes online is a very challenging business. Ang hirap po niyan. Isipin mo, magbebenta ka ng sapatos. Ang daming challenges. Kaya nahirapan po sila the first few years. Talagang umiyak po si Tony Hsieh. Lahat ng kanyang laman sa bank account, naubos talaga. Alam ko, nagka-utang-utang pa to. Talagang nahirapan po sila. Ang hirap po kasi talaga ng online shoes na business. Kaya lang po kasi, in architecture po ni Tony Hsieh ang Zappos to be a customer service company. Ang buong organization, naniniwala po sila na hindi sila online store. They are a customer service company that just so happen na nagbebenta sila ng something online. And lahat ng employees po nila, kahit executive ka man, developer ka, IT ka, kahit sino ka, anong position mo sa company, mag-uumpisa ka na magtawag, mag-receive ng calls. Nasa customer support ka. You are answering calls para ma-embed sa DNA mo na customer service ang Zappos. Hindi tayo online shoes company, no? And sa kanilang call center, wala pong script, no? Na pag ito, sasabihin ko, walang ganon. Wala pong ganon sa kanila. And talagang tutulungan ka lang nila kung ano yung tanong mo. Kung anong tanong mo, sasagutin nila diretso. Walang eme, walang BS. And halimbawa, no, ito sikat na sikat po sila. Kapag wala yung sapatos sa store ng Zappos, yung sapatos na hinahanap ng kliyente, yung sumagot sa tawag mo, tutulungan kang hanapin ang sapatos mo sa ibang online store. Imagine that, ituturo ka sa kanilang competitor. Ang gusto nila mabili mo, yung sapatos na gusto mo. Ayun, no? And they even experimented no, na tumawag sila, nagpatulong sila kung saan masarap ang pizza. Yung customer service ng Zappos, tinulungan din, dito masarap ang pizza. Grabe po, kakaiba po talaga ang company po na to. No? And then they don't spend marketing budget. May marketing budget po sila, kaya lang hindi po nila ginagamit sa ads or mga campaigns. Instead, ginagamit nila yung budget to give customer the wow experience. Gusto talaga nila magulat ang mga customer at sobrang masiyahan, sobrang matuwa. Halimbawa, pag ang isang client, no, limited ang budget, ang kaya lang niyang bayaran sa Zappos kasi mahal ang one-day shipping ng araw. Mahal. Afford mo lang yung regular na shipping na 3 days, 5 days, ganyan. Ina-upgrade nila minsan to 1-day shipping para matuwa ka. Kaka-order ko lang, dyan na agad. Regular shipping lang binayad ko. Grabe naman, no? Ganon, no? Kasi po, ang gusto po ni Zappos ay hindi po yung one-time sale mo. Wala silang pakialam sa one-time sale mo. Ang gusto nila, maging customer ka na nila forever. Kaya winawaw ka nila. At gusto nila pati buong angkan mo, hakutin mo na maging customer nila. At yun nga ang nangyari, ang result in just 7 years. In just 7 years,
naging 1 billion na po ang kanilang annual revenue. $1 billion po ito. Hindi po ako nagkakamali, in just 7 years for an online shoe store. Grabe po ang growth story po na to. Tandaan niyo po ang growth story ni Pixar at ni Zappos, no? What is the point, Kuya John? What is the point? Kasi lahat po kayo, familiar na po kayo sa mga technical terminology, iba't ibang ratio, quantitative approach na natututunan po ninyo sa iba't ibang website, sa iba't ibang vlogger, no? Pero, guys, kailangan po balanse po tayo. Kailangan po tinitingnan din po natin ang qualitative feature ng isang company na hindi po kayang i-cover ng numbers. Ano po yan? Katulad ng kagaya po ng qualitative feature. Kaya nga po loading ni Warren Buffett itong si Phil Fisher kasi Phil Fisher po, no? Nakafocus po siya sa quality ng isang company, no? Hindi po sa numbers, no? Yung qualitative features po nila, no? At ang topic po natin ngayon, yung isang gusto ko mong i-highlight sa inyong lahat ay yung tinatawag na culture. Culture refers to the shared values, beliefs, attitude, and behavior that characterize the organization and guide its members' action. Ito yung guiding talaga. Ano talaga yung DNA? Ano yung culture kung paano magtrabaho, paano mag-isip ang lahat ng tao sa kumpanya niya. It's essentially the personality of the company influencing how employees interact with each other, with customer, and with other stakeholder. Alright? Ang isa sa biggest feature, no, ng isang company na malakas ang potensyal na lumago at lumipad in the coming years or decades to come ay yung pagkakaroon po ng superior culture than their competitors. The entire organization adapts a special mental model on how they work and that gives them superiority na mahirap talunin. Katulad po ng dalawang example na tinuturo ko po sa inyo, no? Si Pixar and Zappos. Grabe, super lakas ng growth po nila. Hindi dahil matalino o sobrang galing talaga ng mga boss nila. Hindi. But because kakaiba magtrabaho at super galing talaga ng kanilang culture. At bibigyan ko po kayo ng bonus stories. So, konting stories lang po para ma-inspire lang po kayo, no? Ito si Master Garage. Sinubukan ko po kahapon kasi talagang ito po yung mga buzzword po ngayon, si Master Garage, no? So pinuntahan ko po, doon po ako nagpa-PMS na aking sasakyan kahapon. Grabe, na-try ko siya kahapon. At nang pag-uwi ko, pagkuha ko ng sasakyan, napa-wow talaga ako. Wow! Wow! Ang napakasimple kasi ng business model nila. Ang ganda ng culture po nila. Napakasimple lang. Ano yun? Hindi ka namin lolokohin. Tama at makatao yung presyo. Ano pa? Super high quality at sobrang pulido ng service na talagang paglabas mo, mapapawaw ka at talagang yung sasakyan mo, paglabas mo, talagang bumalik yung dati niyang alindog na para bang bagong-bago ang takbo ng sasakyan mo. Mapapawaw ka po talaga at hindi ka lolokohin at tama, makatao ang presyo. Kaya ako po, no, pagkatapos experience ko kahapon, alam ko na automatic. Doon na ako lagi magpapa-PMS. Ano pa? Ikakalat ko to sa mga kaibigan ko. Huy, doon na rin kayo kay Master Garage. Doon na rin po kayo magpagawa ng sasakyan niyo. Kasi ang ganda talaga eh. Imagine that. No? Without advertising. Although nag-advertise sila, pero of course, other people are doing the advertisement for themselves. No? Yan, kudos sa may-ari po nito for their great culture. No? And hindi na po ako na-surprise, no, from a humble beginning na isa lang yung shop po nito sa Cavite. Ngayon, ang dami na po nila branches. At alam ko, kahit hindi ko po alam ang numbers nito, hindi ko po alam ang financials po nito, alam ko po, dadami at lalago po ito, hindi na po ako masusurprise, no? At bonus story, si Chick-fil-A! Si Chick-fil-A sa US. Sa US po ito, fast food po ito, no, na actually, alam ko, isa lang ang produkto na ito na binibili dito, yung sandwich nila na chicken, eh. Chick-fil-A, no? Ayan. Grabe po, hindi po ito listed company pero grabe po ang culture po nila. Ang tindi po ng culture po ng company po na to. Kaya po hindi po ito matibag-tibag. At sila lang po ang alam kong fast food sa US na grabe po talaga. Nag-grow pa rin. Consistently growing. Very healthy. At talagang iniiwan niya sa alikabok. Although mas maliit na company po, sila na lang po yata ang nag-grow sa US, no? Na iwanan na talagang
na-outpace po nila itong sila McDonald's, Starbucks, Burger King, KFC. At may partida pa yan. Si Chick-fil-A, hindi po yan nagbubukas ng Sunday. Kasi gusto nila, empleyado nila nakakapagsimba kapag Sunday at nakakapagpahinga. Partida pa po yan. Isang araw sa isang linggo, hindi nag-ooperate. Okay? At grabe po, grow po sila. No? So think beyond numbers. Think beyond numbers. Magagaling na po kayo sa numbers. Ang dami nyo na po natutunan sa numbers. No? Companies with better culture have higher chances of winning. No? Isang part na din ito ng pinag-iisipan ko when I look into a stock. No? Ano ba ang culture ng company na to? Kasi ang mga companies po no, gusto mag-expand locally and sometimes internationally. Paano ka lalaban? Kailangan may superior culture ka na dala-dala mo sa pakikipag-compete mo sa iyong mga competitor. It's all about competitive advantage and superior culture have bigger chances of winning talaga. Alright. So good luck po and God bless po. Sana may napulot po kayo sa kwentuhan po natin today. No? So yung unknown ratio na yan na sinabi mo sa title mo, no? Wala po. Wala pong ratio. No? Kasi nga po, wala pong ratio na ituturo today. Kaya po unknown ratio ang tinawag ko po sa kanya. Alright, kwentuhan lang naman po ito. Disclaimer, pakibasa na lang po, no? Mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.